Kamusta po kayo mga kagimbal? Sana po ay ayos lang po tayong lahat. Lalo na ngayon na ang dami na namang kumakalat na mga sakit-sakit. Huwag po nating kalimutan ang mag-iingat palagi. Ako nga po pala si Kabita. Siyempre hindi ko tunay na pangalan. 28 years old na po ako ngayon at may asawa at anak na. Nandito pa rin po ako nakatira ngayon sa Spain. Dito kasi kami nakahanap ng trabaho ng mister ko at syempre, dito ko na rin po ipinanganak ang mga anak ko. Madalang na lang kami magkita ng mga pinsan ko na kasama ko po rito sa kwento kong ito. Nangyari po ito 8 years ago. Kakagraduate ko lang noon sa college at wala pang work. Ang mga pinsan ko naman na sina Rash, Dika, Sophie, Prem, Mon, Kuya Ram at Ate Cynthia ay pawang mga walang pasok noon dahil sa isang long weekend. Hindi ko na po maalala kung ano yung dahilan ng long weekend na iyon pero lahat kami noon ay walang pasok. Kaya bago pa man dumating yung long weekend ay nagplano na kami maggala. Tubong Batanes po talaga kami, Sir Gimbal. Kaya ang first choice namin noon ay umakyat ng bundok. Yun nga lang ay majority sa amin ay lahat kulang ang gamit para sa ganoong activities. Lalo na kami ni Sophie na parehong walang trabaho. Medyo pricey din kasi ang mga gamit kaya naman mahirap bumili kung para sa long weekend lang din naman namin gagamitin. Hindi rin naman ganoon kalaki ang sinasahod ng mga kasama namin sa trip para ilibre kami ng mga gagamitin. Wala rin naman kaming halos mahiraman noon kaya nagpasya kaming iba na lang. Nagkayayaan pa kami noon na mag-road trip na lang para snacks na lang ang kailangan naming bilhin at manghiram na lang noon ng sasakyan sa daddy ni Kuya Ram. Hanggang sa ewan ko ba pero bigla na lang nagsuggest noon si Sophie ng isang kalokohan na agad ko namang sinang-ayunan na sana ay hindi na lang. Dahil sa kalokohan na yun ay muntik na kaming mamatay na magpipinsan. Uy, hindi ba may house tayo sa gubat? Paalala noon ni Sophie. What if doon na lang tayo magstay ng 3 days and 2 nights? Ayaw pa niya noon. Nagkatinginan pa kami noong 8 bago napaisip. Mayroon nga ang angkan namin na ekstrang bahay noon sa gitna ng gubat. Ang sabi ng mama ko noon ay pamana iyon ng lolo nila sa kanilang magkakapatid. Pero kahit sino ay walang gumustong kunin ang bahay kahit bakasyonan lang. Inabandonan nila iyon pero nakay mami pa rin ang susi. Si mami ko po kasi ang panganay sa magkakapatid. Nakiusap sa akin noon si Sophie na kung pwede ko raw kunin kay mami ang susi ng bahay. Hesestant pa ako noon pero sumang-ayon ng iba naming kasama. Ang sabi nila ay since every year na may naglilinis doon at perfect spot iyon sa night out namin lalo na at makakalibre kami ng hotel room ay may mga gamit pa doon at swimming pool. Sinabi pa nila iyon ang pinaka-better choice para sa aming lahat. Wala po akong nagawa noon kung hindi ang pumayad at mangakong kukunin ko ang susi kay mama. Mabuti na lang noon ay halos hindi napapansin ni mama ang susi ng ancestor home dahil hindi naman niya ginagamit ito at nakatabi lang. Madali ko iyong nakuha at napuslit kay mama. Ikinatuwa naman po iyon ng mga kasama ko. Lalong-lalo na po si Sophie na first time mag-overnight. Strict kasi ang parents niya. Nagkita-kita kaming 8 sa bahay nila Ate Cynthia. At gamit ang 8-seater na van nila ay bumiyahe kami papuntang ancestor home ng pamilya. Masaya pa kami noon dahil napatagumpayan namin yung pagkuha ng susi ng bahay at hindi nakahalata si mami. Dumating po kami sa ancestor house namin around 4 PM. As usual, ina-expect namin na puno ito ng alikabok at may mga parte na lugar na hindi namin magagamit dahil sobrang dumi ng mga iyon. Nilinisan lang naming 8 ang kitchen at ang sala bago kumuha ng kutsyon sa isa sa mga guest room at inilagay iyon sa may salas. Balak namin doon matulog ng 2 gabi. Nilinisan din namin ang swimming pool at ang paligid nito. Matapos iyon ay nagsimula na kaming maglutong mga babae habang nag-iihaw naman noon ang mga lalaki.
Nagtatawanan pa kami noon at nagtatakutan. Sinabi pa namin na sa sobrang tagal nang walang tumatao sa bahay na yun ay imposibleng walang multo rito. Hanggang sa gumabi na rin po noon. Sa pool area kami nag-dinner at nag-inuman. Sobrang ingay pa namin noon na para bang kami lang 8 ang tao sa mundo. Since nga sa gitna iyon ng gubat ay inakala namin noon na wala kaming maaabalang kung sino. Malawak din kasi ang sakop ng property kaya naman ang isip namin noon ay kahit magsisigaw kaming 8 ay ayos lang. Sa sobrang saya namin ay nakalimutan namin noon na ang oras. May mga nakatulog na rin noon sa gilid ng pool dahil sa kalasingan. Sina Sophie at Dika naman ay magkayakap pa habang parehong tulog. Si Mon naman noon ay tulog na rin sa bench habang ang iba naming kasama ay sige pa rin ang inuman. Sinabihan na ako noon ni Ate Cynthia na tumigil na sa pag-iinom at huwag nang sumali sa kanila. Dahil nga first time ko rin noon tumikim ng alak. Sinabihan ako nitong maghilamos at gigisingin na sina Dika at Sophie para makatulog na kami sa loob. Medyo may tama na rin ako noon Sir Gimbal kaya naman ang iniisip ko ay maghilamos muna bago gisingin ang dalawa. Sa loob ng house yung CR. Wala kasing tubig sa labas kaya naman kailangan ko pang pumasok noon sa loob ng bahay bago maghilamos. Effective naman kasi medyo nahimasmasan po ako. Lumabas pa ako noon para gisingin na yung dalawa. Konting description lang po sa bahay. Importante po kasi ito para mas maintindihan niyo ang mga mangyayari mamaya. Pagpasok po ng ancestor house ay sa gilid ay may malaking swimming pool. Bale, ang sabi ni mami noon ay 2 20 by 40 itong pinagsama so technically malaki talaga siya. Sa gilid naman ay may parang bungalow house na sira-sira na. Ang pagkakaalam ko ay iyon ang dating tirahan ng mga helpers ng ancestor house noong ginagamit pa ito. Sa gitna ay may 2 flower bed na mahaba. Nagtatapos iyon ilang di pa ang layo harap ng malaking ancestor house. Yung mga time na po ito ay syempre wala nang bulaklak sa flower bed. Pag-akyat naman po ng ancestor house ay may malaking European door. Kapag binuksan iyon ay isang malaking living room ang makikita mo. May hagdan din iyon na naghihiwalay papaakyat sa second floor. Sa dulo ng first floor ay yung kitchen area at dining room. Yung dining area po ay yung mga nakikita natin sa movies na may mahabang lamesa. Ganoon po. Habang yung katabi naman ng dining room ay yung CR at bathroom. Bago ka po makakit sa second floor ay kung saan naghihiwalay yung 2 hagdan ay parang may flat. May altar po doon na maliit at yung family pictures ng pamilya namin. 3 picture po iyon. Unang-una yung pamilya namin noong World War I. Kasama doon yung lolo ng lolo ni mama. Then yung pangalawa naman po ay yung pamilya namin noong World War II. Yung lolo ng lolo ni mama hanggang sa lolo niya. Then yung third is yung family picture ng huling nanirahan sa lugar na iyon, which is yung lolo ng mama ko. Pagkakyat po sa second floor ay another living room na siyang may mga sala set din. Pero sira-sira na. Sa second floor po ay may 8 kwarto. Bawat kwarto ay paikot at nakaharap sa terrace ang mga pinto. Bali po terrace na open yung dadaanan mo para makapunta sa bawat kwarto. May mga sariling CR din sila at yung pinakadulong terrace ay may hagdan papunta sa likod bahay kung saan may fountain na sira at mga flower bed ulit. So, iyon na nga po Sir Gimbal. Dahil nga nag-CR ako noon sa loob ay kailangan kong daanan muli yung pabalik na hagdanan bago lumabas ng bahay at papunta sa mga kasama ko. Pasipul-sipul pa po ako noon nang habang iniisip ko na gugulatin ko sina Dika at Sophie para mahulog sila sa pool nang mapadaan ako sa hagdanan at makitang nakatayo doon si Sophie. Si Sophie po kasi ay may mahabang buhok at mahilig sa mga dress at mahabang skirt. Kaya naman po hindi ako nagduda noon kung siya ba yon o hindi. Tinignan ko pa siya noon kasi ang weird niya at tanging nakatingin lang sa mga family pictures ng pamilya namin.
Talagang nakatayo lang siya doon at nakatingala sa mga picture frame. Natatawa ko naman na inilabas ang phone ko para picturean sana siya. Sinigawan ko pa ito na magpalit na at gigisingin ko na si Dika. Medyo na-bad trip pa ako noon dahil ang sabi ko nagising na siya, bakit hindi pa niya ginigising ang ate niya. Magkapatid po kasi si Sophie at Dika pero matanda rito si Dika ng 2 taon. Pero hindi ako sinagot ni Sophie, Sir Gimbal. Nananatili itong nakatingala sa mga frame hanggang sa nakita ko itong tumalikod at naglakad pabaakyat ng hagdan papuntang 2nd floor. Huy! Sigaw ko pa sa kanya noon. Sinabihan ko siya na bumaba na at matulog. Pero hindi ito nakinig sa akin. Dire-diretso itong naglakad. Inisip ko noon na baka naka-earphone na naman ang gaga kaya hindi ako narinig. Kakamot-kamot sa ulo akong sumunod dito papakyat. Muntikan pa akong madulas noon dahil may naapakan akong basa na ewan. Nang makakyat naman ako sa 2nd floor ay wala na si Sophie. Wala ito sa living room ng 2nd floor at alam kong wala rin iyon sa mga kwarto dahil nakakandado naman ang mga ito at hindi namin binubuksan iyon. Ang weird lang kasi. Walang isang minuto ay nakasunod na ako sa kanya kaya naman imposibleng bigla na lang siyang mawala. Ilang beses ko pong inilibot yung paningin ko at tinry na buksan yung mga kalapit na kwarto. Kasi baka pinagtitripan lang ako ng pinsan ko pero wala po talaga siya, Sir Gimbal. Hanggang sa nagdesisyon akong sumilip noon sa terrace para sana sabihan si Ate Cynthia na nawawala si Sophie nang mapatigil po ako. Kitang-kita ko kasi noon si Dika at Sophie na pareho pa ring tulog at nakapikit. Nagiinuman pa rin sina Ate Cynthia kaya naman hindi ako nito napansin. Ang bilis ng tibok ng puso ko habang pinagmamasdan kong si Sophie nga ba talaga yung nasa ibaba. Nang makumpirma kong si Sophie nga yun ay bigla na akong kinabahan. Nagtaasan po yung mga balahibo sa katawan ko at nanginginig ang mga kamay ko habang nakapikit ako sa terrace. Ayoko pong lumingon. Pakiramdam ko kasi noon ay kapag lumingon ako ay may nilalang sa likod ko na nakangisi gaya ng mga napapanood ko sa mga horror movies. Kaya naman ang lakas ng sigaw ko noong may kumalbit sa akin mula sa likod. Hindi rin ako nagdalawang isip na sampalin ito bago muling sumigaw. Nagtataka naman na tinignan ako noon. Simon iyon na nakanguso sa akin habang hawak-hawak ang pisngi niya. Ang sama ng tingin nito sa akin na para bang binenta ko ang bahay at lupa niya pati na ang mga magulang niya. Halata rin na nawala ang pagkalasing nito dahil sa sampal kong iyon. Sinabihan ako nito na kung ano ba raw ang problema ko at sinampal ko siya. Ako nga raw itong sinundan niya dahil nag-aalala siya sa akin. Umakyat daw ako mag-isa nang walang kasama. Marupok pa naman raw ang hagdan kaya nga hindi namin ginamit iyon. Nagtataka naman akong tinignan siya. Bago sinabing nakita ko kasi si Sophie na papaakyat kaya sumunod ako. Tinawanan ako noon ni Sir Gimbal. Ang sabi niya ay imposible daw iyon dahil bago siya pumasok ng bahay ay kinurot pa raw niya si Sophie at Dika. Isa pa ay ako lang daw ang nakita niya sa loob na nakatingala sa may mga frame bago ako kumamot at naglakad papaakyat. Naalala ko noon ang kinuha kong pic ni Sophie sa iPhone ko at dinukot iyon para ipakita kay Mon. Laking gulat ko noon, Sir Gimbal, nang makitang wala si Sophie sa picture at tanging mga hagdanan lang ang napicturan ko. Mas lalong tumawa noon si Mon at sinabing mukhang lasing pa raw ako kaya naman kung ano-ano ang nakikita ko. Hindi ko na po ipinagpilitan ang sinasabi ko pero sigurado ako sa nakita ko, Sir Gimbal. Dahil chinek ko pa ang picture na iyon bago ko ibinulsa ang phone. Pero bakit ngayon ay wala na? Hanggang sa makababa at matawag namin ang mga kasamahan namin to call it a day, iyon pa rin ang nasa isip ko. Iniisip ko po noon na baka lasing lang ako o ano. Wala rin naman akong ebidensya na nasa taas nga si Sophie kaya hindi ko rin makumbinsi ang sarili ko sa nakita.
Akala ko noon ay talagang hindi nawala ang pagkalasing ko kaya naman ay kung ano-ano nga ang nakikita ko. Magkatabi kaming natulog noon. Mabilis din naman akong nakatulog dahil nga sa pagod na rin sa biyahe. Hanggang sa magsimula akong managinip ng isang pangyayari. Sa panaginip ko po ay nakasuot ako ng baro at saya. Hindi ako si Kabita kung hindi isang babae na hindi ko pa nakikita sa tanang buhay ko. Marumi po ang baro ko noon at nakatirintas ang mahaba kong buhok. Nakatayo ako kasama ang ibang babae sa gilid ng isang lamesang puno ng mga may taong kumakain. Wala akong nakikitang pamilyar na mukha sa kanila at tanging ang kinaroroonan lang namin ang pamilyar sa akin. Nasa dining area kami ng ancestor house. Marami ang tao ron at tila ba ay nagkakasiyahan sila. May narinig pa akong salitang pag-iisang dibdib at kapangyarihan pero ang iba ay hindi ko na maintindihan. Kastila kasi ang lengguwahe ng ilan sa mga tao. Pero ang kapansin-pansin na para sa akin ay yung lalaking nakaupo at nakasimangot katabi ang isa pang napakagandang babae. Para itong pinagbagsakan ng langit at lupa dahil sa mukha nito. Panay din ang tingin nito sa akin na tila ba may gusto itong sabihin pero hindi naman ito makaalis sa pwesto niya. May iilan ding katanungan siyang sinasagot na halata rito na napipilitan siya. Mukha siyang iiyak na sa tuwing titingin yung babae sa kanya. Nagpasya ako noon na maglakad pa palabas ng bahay. May daanan kasi papunta sa bungalow mula sa dining area. Doon ako dumaan at mabilis naglakad pa palabas. Nakarinig naman ako ng mga yabag na may sumusunod sa akin hanggang sa may humawak sa braso ko at hinarap ako sa kanya. Nangungunot na tinignan ko ang lalaki. Siya kasi yung parang iiyak na nasa table kanina. Gagawa ako ng paraan para makatakas tayo mamayang gabi. Hintayin mo ako. Kakatok ko ng 2 beses sa kwarto mo kapag 3 katok ay huwag mong bubuksan dahil hindi ako iyon. Naiintindihan mo ba? Nanginginig ang boses na ani nito. Hinagod pa niya ang buhok kong tumakas mula sa pagkakatarintas at iniligay iyon sa likod ng tenga ko. Tinignan ko lang siya noon ng may pagtataka. Hanggang sa bigla na lang akong nakaramdam ng suntok. Opo, may sumuntok sa akin noon na para magising ako sa pagkakatulog. Bumangon ako noon at napatingin sa katabi ko. Si Sophie pala yung sumuntok sa akin. Tulog ito at mukhang nasuntok lang niya ako noong umunat siya. Napaupo ako sa higaan bago tumulala. Inilibot ko rin ang paningin ko bago bumuntong hininga. Hindi ako sigurado kung ano ba ang napanaginipan ko. Pero sigurado akong dito iyon nangyari sa bahay. Kung sino man ang mga taong iyon ay hindi ko alam at wala akong alam. Ang weird lang bakit ko ito napanaginipan? Tumayo na ako at ginising na rin si Sophie. Siyempre, sinigurado kong makakaganti ako sa ginawa nito sa akin kanina bago kami tumayo. Nagluluto na sa kusina ng almusal noon sina Ate Cynthia. Binati nila kami nang makita kami ng mga ito. Nagkakape naman si Mon at Kuya Ram. Tumatawa pa noon si Mon bago ako sinabihan na ikinuwento raw niya kay Kuya Ram ang mga nangyari kahapon. Sinamaan ko naman siya ng tingin at inirapan dahil para lalo silang matawa. Pumasok sa kusina si Dika na bagong ligo. Nakangiti ito sa amin pero nang mapako sa akin ng ngiti niya ay agad siyang nagsumimangot. Sinabihan ako nito na tigil-tigilan ko na raw ang pag-iinom dahil kahit madaling araw ay bumabangon ako para magdilig ng flower bed. Kahit wala naman mga bulaklak. Muling humagalpak ng tawa si Mon at si Kuya Ram. Sinabihan ako ng dalawa na last inom ko na iyon dahil iba raw pala ang tama sa akin ng alak. Hindi ko naman po maintindihan na pinaulit kay Dika ang sinabi nito. Ipinaliwanag nito sa akin na nagising siya around 4 AM at iihi sana nang marinig niya akong kumakanta. Pagsilip niya raw sa labas ay nakangiti akong nagdidilig ng flower bed kahit wala namang doong dapat diligan.
Sinigawan niya raw ako noon pero hindi ako nakinig. Dahil nga sa ihing-ihi na siya ay umihi daw muna siya at nagdesisyon na balikan na lang ako mamaya. Pagkatapos raw niya umihi ay lumabas siya para tawagin ako pero pagtingin daw niya ay wala na ako roon. Nasa higahan ko na daw ako at natutulog na. Muling nagtawanan ng mga kasama ko. May pahampas-hampas pa sa lamesa si Mon pero hindi ko sila pinapansin. Tulala ako sa mga sinasabi ni Dika. Dahil nagising din ako ng mga oras na yon at nakita siyang nakasilip sa labas. Dahil sobrang antok ay bumalik na lang ako noon sa pagtulog. Kung hindi ako ang nakita ni Dika ay sino ang nakita nito at bakit ako? May gumagaya ba sa amin sa lugar na iyon? Si Sophie din ay nakita kong umakyat ng second floor kahit wala naman siya doon. Oh, wala nang iinom ha? Mga nagiging baliw kayo eh. Ani ni Ate Cynthia bago inalapag sa mesa ang almusal. Buong almusal akong tulala noon at iniisip kong paano nangyaring nakita ako ni Dika sa labas at nakita ko naman siya. Nagsimula na akong mas kabahan at inisip na baka nga may mga multo sa lugar na iyon. Matagal na ang lugar na ito at walang nakatira kaya naman hindi imposibleng may mga multo nga. Hindi ko po sinabi sa mga kasama ko ang naiisip ko. Pakiramdam ko kasi ay muli lang akong tatawanan nila Mon sa naisip ko. Matapos kumain ay muli kaming nagtulong sa mga gawain bago tumambay sa labas. Nagpapaligsahan noon sa paglangoy si Sophie at Trash. Habang naglalaro naman ng chess sina Kuya Ram at Dika. Nakaupo lang ako sa may bench at pinapanood sila. Nasa tabi ko noon si Prem na kausap sa phone ang girlfriend nito. Si Mon naman ay panay lang ang kuha ng litrato. Basta lang ito panay ang click ng mga picture sabay tawa kapag pangit kami doon sa kuha niya. Ganoon lang po ang sitwasyon namin noon hanggang sa lumabas sa bahay si Ate Cynthia at lumapit. Patabog ang lakad niya kaya naman kahit malayo pa ay napatingin na kami sa kanya. May mga dala siyang melon shake noon at patabog na ibinaba yun sa mesa. Tinitigan niya ako ng masama pagkatapos ay si Sophie at sinabihan kami na hindi daw namin siya tinulungan. Malakas ang boses niya ngayon at pati si Mon ay tumatawa ay napatigil. Tinanong namin siya kung ano ba ang problema niya at tinuro kami ni Sophie na nanggaling daw sa second floor at tinawag niya para tulungan siya magdala ng merienda pero tinakbuhan lang namin siya. Teka naman, kaming pito na napangiti sa isa't isa. Kanina pa kasi kami naroon at kanina pa naglalaro si Sophie at Trash. Kaya imposible ang sinasabi ni Ate Cynthia. Pero hindi ito nakinig at sinabing hindi siya tumatanggap ng biro. Ang sabi niya ay totoo raw na nakita niya kami at alam niya ang nakikita niya. Kahit si Kuya Ram ay kinonfirm na kanina pa raw kami naroon. Sinabi rin niya na walang ibang bumalik sa bahay bukod kay Ate Cynthia. Nagtabog naman noon si Ate Cynthia at sinabihan niya kami na kung andito raw kaming lahat ay sino raw ang nakita niya. Wala naman pong makasagot sa amin dahil kahit kami ay hindi namin alam. Nag-joke noon si Mon na baka multo ang nakita ni Ate Cynthia. Sinamaan naman siya nito ng tingin. Buong umaga na tuloy na bad trip si Ate Cynthia dahil doon. Wala naman sa amin ang makakapagpaamo sa kanya. Dahil may kakaiba rin itong ugali na kapag nagalit siya ay maghapon na siyang galit. Kaya naman hindi na namin pinilit ang gusto namin sa kanya. Noong tanghalian ay sabay-sabay kaming kumain sa loob ng dining room. Nagkayayaan pa kami noon na mag-movie marathon muna sa laptop dahil hindi rin naman kami makakapag-swimming at mainit pa. Tinulungan ko na lang noon maghugas si Ate Cynthia kaya naman nauna na yung mga kasama namin sa sala. Patapos na kami noong makarinig kami ng sigawan. Ang lakas ng sigaw ni Dika at inaaway nito si Sophie. Galit na galit ito na sinigawan kahit si Kuya Ram. Inawat naman siya noon ni Mon at Prem. Nagtinginan kami noon ni Ate Cynthia bago lumapit sa mga ito.
Nakita kita sa itaas. Itinulak mo ko. Sigaw noon ni Dika sa nakababatang kapatid. Hindi nga kita tinulak. Kasama ko si Mon kanina pa. Sigaw ni Sophie pabalik. Nanginginig noon sa galit si Dika. Kita ang mga sugat nito sa katawan at paika-ika din siya maglakad. Nangingilid ang luha na ipinaliwanag niya sa amin ang nangyari. Nakita daw niya sa second floor ng hagdanan noon ang kapatid kaya naman tinawag niya ito. Noong hindi ito sumagot ay nagdesisyon siyang lapitan ito at akyatin. Noong makakyat daw siya sa itaas ay kinausap niya ang kapatid at tinanong kung bakit ito naroon. Sa gulat daw niya ay ngumisi lang si Sophie at bigla na lang siya nitong itinulak. Kaya nahulog siya sa hagdan at nagtamo ng mga sugat. Tinanggi naman iyon ni Sophie. Ayon rito ay hindi raw siya iyon at kasama niya si Mon sa labas kanina pa. Sinabi rin naman na totoo raw iyon at kanina pa sila ni Sophie sa labas. Pumasok lang daw sila noong narinig nilang sumigaw si Dika dahil nahulog na ito. Kaya naman imposible ang sinasabi nitong tinulak siya ni Sophie. Sabi rin ni Sophie ay bakit naman niya gagawin iyon sa ate niya at ano naman ang mapapala niya. Ngunit hindi naniwala si Dika dahil nakita raw niya si Sophie noon. Siguradong sigurado siya ang kapatid niya ang tumulak sa kanya. Dahil hindi alam kung sino ang paniniwalaan ay nagpasya na lang noon si Ate Cynthia na gamutin ang sugat ni Dika at sinabihan na rin niya kaming tawagin na ang mga magulang namin. Agad ko noong kinuha ang phone ko para tawagan noon si Mami. Lalabas na sana ako noon nang may mapansin ako. Kakatapos lang namin noon mananghalian at maghugas pero noong tumingin ako sa labas ay madilim na ang paligid. Tinignan ko pa ang phone ko noon kung tama ba ang oras pero 2 PM pa lang noon ay parang 6 PM na. Tanggap ko naman na mabilis dumilim kapag nasa marami kayong puno pero sobra naman yung dilim. Tinawag ko pa noon sina Ate Cynthia at ganoon na din nga lang ang naging gulat nila nang makita ang labas. Napamura pa noon si Kuya Ram at sinabing iba na raw iyon. Hanggang sa makarinig kami ng sigaw. Sigaw iyon ni Dika. Umiiyak ito kaya naman nilapitan namin siya. Itinuro niya yung mga sugat niya dahil sa pagkahulog niya. Nagdudugo ang mga yon at inuuod. Daplis lang naman at gasgas lang. Agad naman itong nilinis ni Rush at Prem kahit maging sila ay nagtataka kung bakit iyon inuuod. Kadalasan po sa ganon ay di ba ay sa mga nabubulok lang pero kay Dika ay wala naman siyang malaking sugat para mabulok at uurin. Saka kung mabubulok iyon ay dapat matagal pa. Dahil nagtipon-tipon kami noon sa sugat ni Dika ay hindi namin namalayan na lumabas pala si Mon. Humahangos itong pumasok at ulit ay nagtanong kung sino raw ang nagsira ng gate. Nagtingin na naman kaming lahat. Pare-parehong walang alam sa sinasabi ng isa. Sabi ni Mon na nagtangka daw siyang lumabas ng gate pero nagulat siya at nakalak daw ito. Lahat pa sila noon ay tumingin sa akin dahil nga nasa akin noon ang susi. Sinira mo ba, Kabita? Tanong ni Kuya Ram. Agad naman akong umiling. Sabi ko sa kanila na wala namang dahilan para ilako yun. Tinanong pa ako ni Ate Cynthia na baka raw nalimutan ko lang pero sinabi kong sigurado kung hindi ko inilak. Mula nang pumasok kami sa ancestor home ay hindi ko na iyon nilak pa. Napahilamos ng mukha si Ate Cynthia at napamura naman noon si Kuya Ram. Magsasalita pa sana ako nang bigla na lang magbago yung lugar. Napapikit-pikit pa ako noon nang bago inilibot ang tingin. Kanina lang ay kasama ko sa iisang lugar ang mga pinsan ko. Pero ngayon ay tila ba ay napunta na naman ako sa katauhan ng ibang babae. Nakasuot ulit ako ng baro at saya na siyang suot ko rin kanina sa panaginip ko. Nakatayo ako noon sa same spot kung nasaan kami kanina.
Ngunit sa pagkakataon na ito ay nakalugay na ang buhok ko at gulo-gulo iyon. Mabilis din ang tibok ng puso ko na parang galing ako sa pagtakbo. Nanginginig din ang mga kalamnan ko sa takot na hindi ko alam kung saan nagmumula. Sumilip ako sa labas at nakitang naroon ang isang lalaki. May kausap siyang babae na namukaan kong kasama kong nakatayo bilang katulong sa hapagkainan kanina. Tila ba nagtatalo ang mga ito ngunit hindi ko marinig ang pinag-uusapan nila dahil sa layo. Hanggang sa bigla na lang sinampal ng babae yung lalaki. Nakita ko naman na natigilan ito at napahawak sa pisngi niyang dinapuan ng sampal. Napatigil din noon ang babae at natuptop ang sariling bibig. Bigla na lang itong tumalikod para sana tumakbo pero agad siyang nahila ng lalaki sa buhok. Agad na nagsisigaw ang babae at humihingi ng tulong. Hinila naman siya ng lalaki papalabas ng gate pero nakakailang hakbang pa lamang ito nang magtama ang tingin namin. Nanigas po ako sa kinakatayuan ko nang tumitig sa akin ang lalaki ng masama. Bumuntong hiningi pa ito bago inalis ang tingin sa akin na bumunot ng baril at walang ano-ano ay binaril nito sa ulo ang babae. Para naman may sariling isip ang mga pako na tumalikod at tumakbo papakit ng hagdan. Narinig ko ang mabilis na pagbukas ng main door at ang pagtakbo ng lalaki. Nasa bukana na ako noong naghihiwalay na hagdan nang maramdaman ko ang paghila ng lalaki sa buhok ko. Napasigaw naman ako noon at napag-iik sa sakit. Hinila naman ako ng lalaki pababa pero bago pa ako nito mailabas ay napatingin ako sa isang malaking frame ng isang lalaki. Kitang-kita ko roon ang litrato ng isang lalaking matanda at ang anak nitong lalaki na kumausap sa akin sa panaginip ko. Nanginginig na inalala ko ang mukha ng lalaki hanggang sa maalala ko kung sino ang taong iyon. Iyon ay isa sa mga nakikita kong picture na ninuno namin sa ancestor home na naka-frame. Hindi ako maaring magkamali dahil nakita ko ito kanina. Ikaw ang sisingilin ko sa ginawa nila sa amin. Muli akong napag-iik ng mas higpitan ng lalaki ang pagkakahila sa buko. Nakarating kami sa labas at parang papel ako nitong inihagis. Napadapa po ako sa sahig sa may tabi ng flower bed. Agad naman akong nakarinig ng pagkasa ng baril at paglingon ko ay naroon ng lalaki na nakatingin sa akin. Nakatutok ang baril nito sa akin at akmang kakalabitin nito iyon nang para akong kusang lumod sa harap nito at nagmakaawa. Hindi ko man galawin ang katawan ko ay kusa itong gumagalaw ayon sa gusto nito. Naroon pa rin ako sa katawan ng di ko kilalang babae. Ngumisi ang lalaki sa akin at sa isang iglap napindot nito ang baril niya. Isang sigaw na nagmumula sa akin ang umalingaw ako sabay noon ang pagtama ng bala sa noo ko. Akala ko noon ay iyon na ang katapusan ko hanggang sa bigla na lang may malakas na sumampal sa akin. Napahawak ako sa mukha ko at napatingin doon. Bumalik na ako sa totoong lugar. Kasama ko na ulit ang mga pinsan ko na weirdong nakatingin sa akin. Tinanong pa nila ako kung bakit daw ako biglang nagsusone out at sumisigaw. Hindi ko naman masabi sa kanila ang nangyari. Shock na shock pa rin ako sa nangyari. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit nagawa akong pumunta sa nakaraan at bumalik ulit. Napatingin ako sa hagdan at naalala yung mga picture. Patakbo ko yung tinungo kahit pinagbawalan ako ni na Kuya Ram at pilit na tinatanong kung ano ba ang nangyayari sa akin. Pagkarating sa hagdan ay inisa-isa ko ang mga taong nasa frame hanggang sa makita ang litrato ng pakay ko. Pinagkatitigan ko pa iyon at nakumpirma kong siya ang lolo namin mula sa nakaraan. Isa siya sa mga lumaban noong World War I. Nanginginig na napalingon ako sa mga kasama ko at takang-taka rin ang nakatingin sa akin. Ibinalik ko ang tingin sa frame. Kung siya ang pinuno noong bahay na ito ay malamang ay sa taon ng World War I ako pumunta.
Malamang na ang lalaking naghihiginti rin sa pamilya namin ay mula noong panahon nila. Napaisip ako noon kung bakit nakikita ko at napapanaginipan ng lalaki. Hindi ko naman po ito kilala at mas lalong hindi ako kilala nito. Puwera na lang kung hindi na taong nakikita ko at isa na lang iyong kaluluwa ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ko sa napagtanto. Agad akong bumaba ng hagdanan ng mabilis na inutusan ng mga kasama kong mag-impake na. Nagtanong noon si Kuya Ram kung bakit at sinabi kong sa kotse ko na lang yun ipapaliwanag. Sumunod naman ang mga kasama ko. Yun nga lang ay habang nag-e-empake ay narinig namin ang ingay sa labas. Ingay ng isang lalaki at babaeng nag-aaway. Bagay na siyang nakita ko rin kanina. Iyon nga lang ay ibang tao ang nasa labas. Ito yung lalaking kumausap sa akin sa panaginip ko. Yung nagsabing pupuntahan daw niya ako sa kwarto ko at yung babaeng kasama niya yung babaeng maganda. Nag-aaway sila sa labas hanggang sa umiling ang lalaki at naglakad papasok sa loob ng bahay. Nakita pa namin na bumukas ang main door at pumasok ang lalaki. Sinundan naman siya ng babae na tila iyak ng iyak. Wala nang gumalaw sa aming lahat. Pare-pareho lang kaming nakatingin noon sa lalaki habang pilit na iniisip kung paano sila napunta doon. Para bang bigla na lang kaming nawala ng dila para makapagsalita at sabihin ang mga gusto naming sabihin. Kahit ang maingay na Simon ay gulat na gulat. Para kasi kaming nasa loob ng isang pelikulang na makaluma. Nakasuot ng barong ang lalaki at barot saya ang babae. Mukha rin itong may kaya at malinis, di tulad ng suot ko sa panaginip ko. Kailangan mo akong pakasalan. Ani ng babae sa lalaki na dahilan para tumigil ito. Nagbuga ng hangin ang lalaki bago humarap sa kanya at dinuro siya. Sinabi nito na hindi siya magpapakasal sa mga kagaya nito lalo na at alam niyang mahal din siya ng taong mahal niya. Kita ko ang gulat sa mata ng babae. Mas lalo na noong sinabi sa kanya ng lalaki na hindi raw matutuloy ang kasal nila dahil hindi na niya iyon hahayaan. Nakita namin na muling tumalikod ang lalaki at nagsimula ng umakyat ng hagdanan. Nang makarating na ito ng second floor ay doon na napaluhod ang magandang babae at nagsimulang mag-iiyak. Iyak ito ng iyak. Hindi ko alam kung ilang minuto siyang ganoon hanggang sa bigla na lang itong nagpahid ng luha at tumakbo pa palabas. Para naman po kaming may iisang ulo na sinundan ang babae ng tingin. Ano yun? Naguguluhan na tanong ni Ate Cynthia. Wala pa man nakakasagot sa aming lahat nang bigla na namang may mangyaring kakaiba. Mula kasi sa gabing scenery sa labas ay nagbago ito at naging umaga. Muling naging gabi at muling naging umaga. Ilang beses iyong nangyari hanggang sa huminto ang scenery sa umaga at bumukas ang gate. Pumasok ang lalaking may katandaan na at may mga kasama itong parang mga tauhan niya. Tinignan ko pa itong mabuti at naalalang isa siya sa mga nakita kong kumakain sa panaginip ko. Halata ang galit sa mata ng lalaki nang lumapit ito sa main door at dire-diretsyong pumasok na nagsisisigaw ang lalaki at isinigaw nito ang pangalan ng isa sa mga nakita ko sa family picture ng angka namin. Mabilis naman na lumabas sa kusina ang lalaking hinahanap nito. Galit na dinuro ito ng bagong dating at sinabing dahil sa kanilang anak ay kaya nagpakamatay ang anak nilang babae. Kung hindi sana nito tinutulan ang kasal nila ay hindi kikitilin ng anak nila ang sarili nitong buhay. Walang emosyon na humagip-kip ang ninuno namin at sinabihan ng mga tauhan niya na ilabas ang lalaki. Naglabas na naman noon ang tauhan niya na mas marami kaysa sa kasama ng bagong dating. Sinabihan niya itong paalisin ng lalaki at hindi nila kailangan ang panggugulo nito. Lalo namang sumiklab ang galit ng lalaki at sinabi nitong
sisiguraduhin niya na mauubos ang kanang ninuno namin. Nagsisisigaw ito na pagbabayaran ng buong pamilya ang buhay na kinuha nila sa anak niya. Tila naman ay napikon ang aming ninuno. Nagulat na lang kasi kami nang maglabas ito ng baril at pinagbabaril ang lalaking sumisigaw. Nanlaki naman ang mga mata nito na napahawak sa tinamaang parte ng katawan niya bago muling tumingin sa ninuno namin. Hanggang sa mapaluhod na lang ito at walang buhay na bumagsak. Nagkapit-kapit po kami, Sir Gimbal, dahil sa nasaksihan. Nakarinig ako ng hikbi mula kay Sophie ngunit agad niyan tinakpan ang bibig sa takot na marinig kami ng kung sino. Hindi pa nakontento ang aming ninuno. Pinaulanan din ito ng bala ang mga kasamahan ng lalaki at tulad ng lalaki ay isa-isa ang mga ito na bumagsak. Nagsimula nang mangilid ang luha ko sa pinaghalong kaba at takot na nararamdaman ko. Nanginginig ang mga tuhod ko habang iniisip ang mga nangyari sa harap ko. Muling nagbago ang senaryo. Muli sa umaga ay naging gabi. Umaga at gabi at umaga ulit. Muli kaming nakarinig ng ingay. This time ay napatingin kami sa labas at halos manlaki ang mga mata ko nang makita ko yung lalaki at babaeng nag-aaway sa aparisyon ko kanina. Nagtatalo ang mga ito dahil hinahanap ng lalaki ang amo pero hindi sumasagot ang babae. At katulad ng nangyari kanina ay sinambunutan nito ang babae at hinila. Bago rin niya mailabas ito ay muling nagtama ang paningin naming dalawa dahilan para maglabas siya ng baril at paputukan ang ulo ng babae. Doon na po ako kinabahan at pilit na hinila si Mon na nasa tabi ko lang. Hindi agad ito natinag kaya naman sinigawan ko sila na tumakbo na. Parang may nag-click naman noon sa mga kasama ko at agad na sumunod sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero sa second floor agad na isip namin na puntahan. Habang umakit ng hagdan ay rinig na rinig ko ang paglakad ng lalaking may hawak ng baril sa likod namin. Napatingin din ako sa frame na naroon sa gitna ng hagdanan. Kung kanina ay puno iyon ng puro litrato ng angka namin ay ngayon ay puno na iyon ng dugo. Umaagos ang dugo mula sa frame at pumapatak sa hagdanan. Nakita ko rin ang mga maliliit na krus na nasa altar ay nakabaliktad na. Napatulala ako doon. Mabuti na lang ay hinila ako ni Prem dahil kung hindi ay malamang ay naabutan ako ng lalaki. Lahat kami ay sa iisang kwarto nagtago. May ilan sa amin na nasa ilalim ng kama habang kami naman ni Prem at Rush ay nasa loob ng kabinet. Mula sa loob ng kwarto ay rinig na rinig namin ang sigawan ng mga tao sa labas. Pati na rin ang pagputok ng baril. Ang pagmamakaawa ng mga tao roon at maging ang sigawan ng kung sino man. May hinahanap ang lalaki na pangalan. Kailangan daw niyang makita ang lalaki dahil magbabayad ito sa nangyari sa kanila. May narinig akong salitang ganti at parusa pero hindi na iyon malinaw dahil nakaramdam na naman ako ng pagkahilo. Na higit-higit ko noon ang hininga. Claustrophobic po kasi ako. Kaya naman hindi ako pwedeng magtagal sa lugar na iyon. Pinilit kong pakalmahin ang sarili pero hindi ko magawa. Idagdag pa na nakarinig kami noon ng paghigpit ng doorknob at ang pagpasok ng kung sino sa kwarto kung saan naroon kami. Mas lalong nagsusumiksik kami na Prem sa isa't isa. Naririnig kasi namin noon ang paglagabag ng gamit ng kung sino sa buong kwarto. Mabilis ang tibok ng puso ko na parang lalabas na ito anumang oras. Ganoon din ang pagtaas ng anxiety ko dahil nakukulong ako sa isang masikip na lugar. Napansin ko na rin na bigla na lang nagbago ang suot kong damit. Mula sa suot kong pantalon at t-shirt ay nagbago iyon at naging baro at saya. Ganoon din ang suot ni na Prem ay nagbago rin. Muli kaming nakarinig ng malakas na kalabog. This time ay sobrang lapit nito kaya naman napapikit na ako. The next thing I knew is may humila sa akin papalabas ng kabinet. Napasigaw ako dahil doon at napadilat. Nakita kong hinihila ako ng lalaking duguan.
Siya yung kaaway ng babae sa labas kanina. Ang pinagkaiba nga lang ngayon ay dugo na rin siya at iikaay kang maglakad. Nanginginig ang mga kamay nito habang hinihila ang paa ko papalapit. Hinihila naman ako pabalik ni Rush at Prem. Mula sa likod din ay lumabas din sa ilalim ng kama si Mon at si Kuya Ram. Kinuha nila yung lampshade na nasa tabi ng kama at ibinagsak iyon sa lalaking humihila sa akin. Mabilis naman nang naging dahilan iyon para mawalan ito ng malay at makawala ako sa pagkakahawak niya. Agad na naglabasan ang mga kasama namin sa pinagtataguan nila at magkakasabay kaming tumakbo papalabas. Nang makalabas kami ng kwarto ay muling bumalik ang itsura namin sa kasalukuyan, ngunit imbis na tumakbo pabalik ng living room ay mabilis kaming tumakbo papunta sa likod ng bahay. Nanginginig pa rin ang mga kalamnan ko noon. Pinipilit ko noon na huwag makaramdam ng takot pero hindi ko magawa. Hanggang sa bigla na lang kaming natigilan sa pagbaba sa hagdan. Napatigil kasi noon si Ate Cynthia at nililingon kaming lahat. Nangunot ang noo ko noon hanggang sa bigla na lang magsalita si Ate Cynthia. Tinanong kami nito kung nasaan daw si Sophie. Agad naman kaming nagtinginan hanggang sa ma-realize namin na wala nga si Sophie. Napamura noon si Dika dahil kahit siyang iika-ika maglakad ay kayang sumunod sa amin pero ang kapatid niya ay nawawala. Napabuntong hininga noon si Kuya Ram at sinabihan si Rush at Mon na samahan siyang bumalik sa loob para hanapin si Sophie. Hindi naman po pumayag noon si Ate Cynthia dahil kung may iwan daw kami ay may posibilidad na magkawatak-watak kami. Mas marami daw ang nawawala. Mas mahirap hanapin. Kaya naman nagpasya kaming lahat na bumalik sa loob. Magkakadikit kaming hinanap si Sophie sa bawat kwarto. Iniisa-isa namin ang mga iyon hanggang makarating kami sa pinakagitnang kwarto. Nagtaka pa kami noon dahil pagbukas namin ng pinto ay nakahiga sa puting kama si Sophie. Para lang itong normal na natutulog noon. Bagay na siyang ipinagtaka naming lahat dahil alam namin kahit sino ay hindi makakatulog sa ganitong sitwasyon. Mabilis namin siyang kinalabit bago gisingin. Noong una ay hindi pa ito bumabangon pero noong si Dika na ang kumalabit ay dito ay tuluyan na siyang nagising. Nagtaka pa siya noon kung bakit raw siya nakahiga sa kama ang alaala niya ay tumatakbo kami noon papalabas ng bahay. Nagkatinginan kaming lahat noon at sinabi sa kanya na siya ang nawawala sa grupo. Hindi naman siya makapaniwala dahil tumakbo raw talaga kami papuntang living room. Mas lalo naman kaming nagkatinginan dahil sa kabilang banda ng lugar kami punta. Naisip ni Kuya Ram noon na dapat na talaga kaming umalis sa lugar dahil isa-isa na kaming inililigaw ng kung sino ang naroon. Muli kaming lumabas ng kwarto pero this time ay hawak na namin si Sophie para hindi makawala. Bumaba na kami sa first floor na walang pinagbago. Wala na rin yung mga dugo na nakakalat sa sahig kanina at maayos na rin ang itsura ng mga krus sa altar. Magkakakapit naming tinungo noon ang pinto. Nakalabas na noon si Kuya Ram at Mon pero noong si Sophie na ang lalabas ay nasa bukana pa lamang siya ng pinto ay naghihinayaw na ito sa sakit na para bang napapaso siya. Pag bumalik naman kami sa loob ay umaayos ang pakiramdam niya kapag nasa labas nga lang talaga ay iba ang nararamdaman niya. Naguguluhan kaming tumingin sa isa't isa at mukhang may ayaw na magpalabas noon kay Sophie. Hindi naman kaming makalabas na lahat at iwan na lang si Sophie mag-isa sa loob. Kaya kahit ayaw nagpasya si Kuya Ram noon na lumabas at maghanap ng tulong. Sinama nito si Mon bilang katuwang niya sa paghahanap ng makakatulong sa amin. Naiwan naman kami ni Rush, Prem, Ate Cynthia, Dika at ako sa loob. Yung ikinukwento ko pong ito ay hango lang sa kwento ni Kuya Ram at ni Mon. May katotohanan man sa kwento nila ay hindi ko na po alam iyon dahil hindi naman po ako ang nakaranas. Gamit ang isang malaking bato ay pinilit na sirain noon ni Kuya Ram at Mon ang gate. Noong masira na raw nila ay bigla na lang daw nag-iba ang ihip ng hangin. Mula sa dulo ng gubat ay natatanaw daw nila ay isang babaeng may mahabang buhok. Noong una ay sumigaw pa raw si Mon noon ng tulong. Pero nagulat daw sila noong pumikit sila ay
medyo lumapit daw yung babae. Para bang nabawasan ang distansya nila rito. Muli daw silang pumikit noon at muling nabawasan ang distansya. Doon na rin unti-unting naaninig ni Mon ang babae at naalala niyang ito yung babaeng kaaway ng ninuno namin. Iyon ang nagmamakaawang pakasalan siya. Bigla daw silang kinabahan noon. Bawat pikit kasi nila noon ay papalapit ng papalapit yung babae. Nataranta sila noon na tumingin pabalik sa bahay at sa babae. Nagulat pa sila noon nang makitang ilang dipa na lang ang layo nito sa kanila. Kaya naman agad silang tumakbo para pumasok sa loob. Kinalabog daw nila yung main door pero tila ba walang nakakarinig sa kanila. Paulit-ulit ang kalubog nila pero nananatiling sarado ang pinto. Pumunta raw noon sa bintana si Mon at kinalabog ito. Pero ang tanging nakikita lang daw niya ay kami na nakatayo at nag-uusap-usap. Hindi daw niya alam kung bakit wala kaming naririnig ng mga oras na iyon. Tumingin daw silang muli sa babae at nakitang nasa may gate na ito. Sinabihan daw ni Kuya Ram Simon na tumakbo na lang papaikot ng bahay. Tumango naman ito at sabay silang tumakbo papalikod. Ang pinaka nakakatakot daw para sa dalawa ay noong sinilip nila ang babaeng multo at katulad nila ay tila ba ay tumatakbo na rin ito ng mabilis. Kung papaano ang bilis ng takbo nila ay ganun din ang takbo ng multo. Yun nga lang ay hindi ito tumakbo. Nakatayo lang ito at lumalapit sa kanila na parang umuurong lang. Hanggang sa makarating sila sa hagdan sa likod. Nagsimula silang umakyat noon nang bigla na lang parang may naging jelly yung hagdan. Yung bang tapak nila ay parang mahuhulog silang dalawa sa lambot nito. Habang ang multo ay papalapit na sa kanila. This time nakalutang na ito at nakabuka na ang dalawang kamay na para bang nag-aabang ito ng yakap. Kailangan mo akong pakasalan. Kailangan mo akong pakasalan. Paulit-ulit na ganoon ang sinasabi ng babae habang papalapit. Nangingilid na raw ang luha noon ni Mon sa takot at pakiramdam niya ay parang maiihi siya sa salwal. Patuloy daw ang pagkapit nila sa hagdan at pati na rin ang pagdadasal para hindi sila maabutan ng multo. Paulit-ulit lang daw sila na nagdadasal at nung malapit na yung multo sa kanila ay parang magic na naging maayos ang hagdanan at nakaakyat na sila. Pagkaakyat daw nila sa itaas ay tinanaw nila yung multo ng babae. Wala na ito pero doon na rin daw nagbago yung senaryo nila sa labas. Nagbago ang suot na damit at tila ba ay napunta sila sa lumang panahon. Nakarinig din sila ng mga ingay na parang may nagtatakbuhan at ganoon na rin ang ingay ng mga putok ng baril. Para silang nasa isang gera dahil sa sobrang lakas ng mga putok at sigawan ng mga ito. May naririnig daw silang mga umiiyak dahil naputulan ng kung anong parte ng katawan. May mga naririnig din sila mga panaghoy ng mga humihingi ng awa. May isang grupo raw na dumaan sa kanila. Noong una ay akala nila hindi sila nito papansinin. Pero noong dumaan mismo sa katawan nilang dalawa ay doon nila napagtantong hindi sila nakikita ng mga ito. May nakita pa silang mga Pilipina na siyang hinihila ng mga lalaking Espanyol. Naghuhumiyaw ang mga babae pero hindi raw ito pinapakinggan ng mga lalaki. Bigla na lang daw yumanig yung lugar. Noong natapos ang pagyanig ay nagulat daw silang dalawa noon nang mapansin ang itsura ng bahay. Maayos na ulit ito na para bang walang nangyaring gera. Kailangan mo akong pakasalan. Sobrang gulat daw nila noon dahil bigla na lang nag-appear sa tabi nila ang babae. Pero this time duguan ang babae na inaabot sila. Agad daw silang tumakbo noon papasok ng bahay pero katulad ng nangyari sa hagdan ay parang muling naging jelly ang inaapakan nila. Sa sobrang gulat nga raw noon ni Mon ay nadapa siya. Agad naman na bumalik si Kuya Ram para tulungan siyang tumayo. Iyon nga lang ay noong hinawakan na ni Kuya Ram ang kamay ni Mon ay may humawak din sa binti nito. Nang tignan nila iyon ay ang babaeng duguan nito. Kailangan mo akong pakasalan. Sabi nito habang nakangisi at tumatawa.
Tuluyan na raw noong naiyak si Mon habang pinipilit na kumapit kay Kuya Ram. Pinilit naman ni Kuya Ram na hilahin si Mon pero dahil nga sa nagiging jelly ang mga tinutungtungan nila ay nahihirapan siya. Muli raw noong sumigaw si Mon habang itinuro ang babae. Kumapit na kasi ito sa kanyang binti at parang ginagamit iyon para umakyat sa katawan niya. Kuya! Kuya, tulong! Sigaw raw niya noon at humigpit pa ang kapit kay Kuya Ram. Ganoon din ang ginawa ni Kuya Ram. Ibinibigay niya ang buong lakas niya para hilahin si Mon. Pero malakas din daw ang babae. Pilit naman ni Mon na inaalis ang babae sa kanya habang umiiyak ito ng matinding nakakapit ang isang kamay kay Kuya Ram. Kumapit na rin si Kuya Ram sa railings noon ng terrace habang pilit na hinihila si Mon. Noong nasa ibabaw na ni Mon yung babae ay paulit-ulit pa rin itong sinasabing dapat siyang pakasalan ng pinsan ko. Doon na naglakas ng loob si Kuya Ram na sipain ang mukha ng babae dahil malapit na ito sa kanila. At dahil taekwondo player si Kuya Ram ay talaga namang malakas ang sipa nito dahilan para magpagulong-gulong ang babae papalayo. Pinilit daw niyang tulungan si Mon noon na tumayo at kahit jelly pa ang sahig ay magkahawak kamay silang tumakbo. Nagising na rin kasi ang babae at sumisigaw ito sa kanila habang tumatawa. Ilang beses pa raw silang nadapa noon pero hindi daw nila hinayaan na hindi sila makabangon hanggang sa makarating sila sa dulo ng hallway. Nakarinig pa sila noon ng matinis na sigaw ng babae. Sobrang tinis noon kaya naman pareho silang napahawak sa mga tainga nila habang binabalanse ang mga paa sa jelly na kalsada. Ilang minuto daw ang itinagal noon at nang tumigil ito ay tumigil na rin ang paggalaw noon ng sahig. Bumalik na rin sa kasalukuyan pati ang mga damit nila ay bumalik na rin sa totoo nitong anyo. Doon na raw nila narinig ang sigawan namin sa first floor kaya naman agad silang pumunta noon. Ito man po yung side ng istorya naming magpipinsan noong akala namin ay umalis noon si Kuya Ram at Mon. Tabi-tabi lang kami noong magpipinsan. Inakala namin noon na magiging maayos ang lahat at makakahingi ng tulong si Kuya Ram kaya naman nag-usap-usap kami noon na hindi namin iiwanan ng isa't isa para pagbalik ng dalawa maayos na. Lalabas kaming magkakasama. Nag-uusap kami noon nang bigla na lang lumutang si Sophie. Mabilis ang pangyayari na hindi din namin halos napansin. Lumutang kasi ito sa ere at mabilis na umusog papalayo. Hanggang sa tumama ang katawan niya sa pader. Natatakot kami noon na napatingin dito habang maramdaman din namin noon ang pag-angat namin sa mga pwesto namin. Nagsimula kaming magsigawan na anim nang isa-isa rin kang mabilis na lumipad at tumama sa iba't ibang parte ng dingding. Nakaramdam ako noon ng pagkahilo na para bang may nabasag sa ulo ko pero hindi pa ako nakakatayo nang bigla na lang magsigawan ng mga kasama ko. Hinahabol kasi noon ni Sophie ang iika-ikang maglakad na si Dika. May hawak siyang kutsilyo na hindi ko alam kung saan niya nakuha. Umiiyak noon si Dika at nagsisisigaw. No, Sophie! Pero umiiyak rin noon si Sophie. Hindi ako to. May ibang gumagalaw sa katawan ko. Aniya. Ayon sa kanya ay parang may sariling isip ang katawan niya at mag-isa itong gumagalaw. Kahit anong gawin niya ang pagkontrol dito ay hindi siya sinusunod ng katawan niya. Umiiyak siya habang hinahabol ang kapatid. Nanginginig naman na pilit tumakbo palayo sa kanya si Dika. Ang kasama namin ay hindi rin alam ang gagawin. Hanggang sa makaisip si Prem noon na pumunta sa likod ni Sophie at yakapin ito mula sa likod. Tumakbo naman para sana tumulong si Rush pero parang may isip ang kutsilyo na kusang lumilipad at tumatama sa binti niya. Napasigaw siya noon sa sakit at maging ang mga kasama namin ay napasigaw rin. Pilit pa rin niyayakap noon ni Prem si Sophie habang nagdadasal. Tumakbo noon si Ate Cynthia para tulungan si Rush sa sugat nito. Kaya naman wala akong choice kung hindi ang tumakbo papunta kay Prem. Tinulungan ko siyang hawakan si Sophie na malaking pagkakamali. Habang nagdadasal kasi kaming dalawa ni Prem ay bigla na lang itong tumawa at sumabay ng dasal.
Kumawala din ito sa aming dalawa at pareho kaming lumipad ng ilang metro ni Prem bago bumagsak sa sahig. Si Sophie na ang nagpatuloy ng dasal. Pero hindi na gamit ang boses niya kung hindi ay gamit ang boses ng isang lalaki. Hindi rin maayos ang pagdadasal niya noon dahil halata naman na minamak lang niya ang dasal. Bigla na lang lumipad si Sophie at noong bumaba siya ay nasa tapat siya noon ni Dika. Sinakal niya ang kapatid at hinagi sa ere. Hindi pa man lumalagpak ang katawan ng kapatid niya ay muli niyang nilapitan iyon at sinakal. "Sophie, stop!" sigaw ni Ate Cynthia. Pero patuloy lang sa pagtawa noon si Sophie habang nakahawak sa leeg ng kapatid. Umiiyak na noon si Dika habang halata ang paghabol niya ng hininga. Nakita kong sinubukang tumayo ni Prem noon pero parang nahihirapan siya kaya naman ako na ang tumayo at tumakbo papunta kay Sophie at Dika. Agad kong pinilit na tanggalin ang pagkakasakal ni Sophie sa ate niya. "Wake up, Sophie! Wake up!" Ani ko rito habang pilit silang pinaghihiwalay. Nakangisi lang noon si Sophie. Nananatiling nakasakal ang kamay nito sa kapatid. Hanggang sa bigla na lang tumingin sa akin. Tumigil po ang mundo ko noon nang bigla na lang din akong sakalin nito. Napasigaw ako noon at pati na rin si Ate Cynthia. "No, Sophie!" sigaw ni Ate Cynthia habang pinipigilan ang umaagos na dugo ni Rush. Nagsimula nang umangat ang paa ko sa sahig. Pilit kong kinakawag-kawag ang mga paa ko para makawala pero hindi ako makawala kay Sophie. Nanginginig ang kamay ko habang hinahawakan ang mga kamay nitong nakahawak sa leeg ko. Patuloy lang nun sa pagdadasal si Sophie habang hinihigpitan ang pagkakasakal sa amin. Sigaw ng sigaw noon si Ate Cynthia. Sinigawan niya si Sophie na tumigil na. Nanlalabo na rin ang paningin ko noon at kinakapos na ako ng hininga. Papikit na sana ako noon nang makitang sumigaw sina Kuya Ram at Mo na nanggaling sa second floor. Mabilis ang takbo nila pababa at nagunahan ng mga ito na makalapit sa amin. Agad na niyakap ni Kuya Ram si Sophie at ganoon din ang ginawa ni Mon. Nabitawan kami nito kaya pareho kaming napaubo ni Dika at naghahabol ng hininga. Yakap-yakap pa rin ni Kuya Ram noon si Sophie nang iangat nito ang kamay kasabay ang pag-angat ni Mon sa lupa. Nanlaki ang mga matang inilibot nito ang tingin sa amin at umiiling-iling. Mas lalo naman noon na tumawa si Sophie. Itinaas baba nito ang kamay at para bang papel naman na pagtaas baba ni Mon sa ere. Sigaw ng sigaw noon sina Kuya Ram, si Prem at si Ate Cynthia pero hindi pa rin ito tumitigil. Inumwesto rin ni Sophie ang kamay papakanan at pakaliwa kaya naman ganoon din ang nangyari kay Mon. Tawa ito ng tawa na para bang nag-e-enjoy siya sa bago niyang laruan. Nagsimula na kaming magdasal na lahat. Lalo na nang itaas ni Sophie si Kuya Ram at ang isang kutsilyo. Nagsigawan na kami noon. "No, Sophie!" sigaw naman ni Dika. "Stop it, Sophie!" sigaw ni Kuya Prem. "Stop this, please!" sigaw ni Ate Cynthia. Pilit naman na binababa ni Kuya Ram ang nakataas na kamay ni Sophie noon. Nasa ganoong kaming sitwasyon nang makarinig kami ng paparating na sasakyan. Napatingin kaming lahat sa labas. Ilang minuto lang ay pumasok ang isang pari na nagdadasal ng exorcism. Ganoon din ang mga parents naming magpipinsan. Nakatingin ang mga ito sa aming may galit pero noong makita ang kalagayan namin ay napalitan iyon ng pag-alala. Tinulungan kami ng magulang namin na tumayo at inalalayan kaming lumabas. May mga tulong din sa pari na exercise kung sino man ang nakasanib kay Sophie. Ang huli kong naalala ay may dumating na ambulansya bago ako nakatulog sa sobrang pagod. Ilang araw din ang itinagal namin noon sa ospital at nang nakauwi na ay katakot-takot na sermon ang natanggap namin sa mga magulang namin dahil pumunta kami sa ancestor house nang walang paalam at ninakaw pa namin ang susi. Ipinaliwanag din ng pamilya namin na may dahilan kung bakit inabandona na ng pamilya namin ang bahay na iyon. Sa totoo lang daw ay maging sila ay nakaranas ng katatumang pangyayari sa lugar na iyon.
Dahil nga sa mga nangyari doon ay mahabang panahon at sa mga gerang pinagdaanan ng lugar ay may mga kaluluwang hindi matahimik at gustong magiganti sa mga ginawa ng ninuno namin sa kanila. Ang sabi ni Mami ay na-stuck daw doon ang mga iilang espiritu ng mga taong namayapa na at dahil walang nakatira doon at minsan lang madalaw ay hindi ng mga ito pinalampas ang manakot o minsan ay manakit. Kaya raw hindi pinabayaan noon ni lolo namin na mag-stay sa lugar na iyon dahil maging ito ay takot sa mga pwedeng mangyari sa kanila. Matapos po ang pangyayari na iyon ay pinabindisyon na ng pamilya namin ang lugar. Yun nga lang ay dahil hindi na kami bumalik sa lugar na iyon ay wala na akong balita pa. Ang huling tanda ko ay may pinatira doon ng pamilya na naging caretaker. Sa ngayon ay hindi ko na alam ang estado ng lugar at wala na rin po akong balak alamin pa. Hanggang dito na po lamang ang kwento kong ito, Sir Gimbal. Maraming salamat po sa pagbabasa at sa lahat ng nakikinig ay God bless po. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. At sa mga gusto pong magpa-shoutout ay mag-comment lang po kayo. Pipili po ako ng 5 isa-shoutout ko kada video. At yun lang po at maraming salamat. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo. At huwag kalimutan pindutin ang notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating video.